Hello, good morning, good afternoon, good evening, saan ka man sa sulok ng mundo. Isang pagpapala at isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Hey, content creator for Christ, usap tayo. Ito ay isang real talk lang na gagawin natin. Ang gagawin natin ngayon is yung word na content creator ay bibigyan natin ng acronym. And from that acronym, ang tawag nito ay gagawin natin itong bilang isang content creator checklist mo. Are you ready for this? Creator or content creator for Christ. So wonderful. Amen? So hindi ka lang basta gumagawa ng content. May mission ka. Ginagamit ka ng Diyos para maging boses niya doon sa tinatawag nating digital world. Amen? Kada post mo, videos, live stream, reels mo, ay opportunity para magliwanag ang liwanag ni Kristo sa mga taong nakakapanood, nakapagbasa, at nakapagkinig ng ginagawa mong content. Kaya ito ang magiging content creator checklist mo ngayon. The word content creator, we will give it the acronym for this. The first letter of content is C. Dapat ang maging una-una sa checklist mo as a content creator for Christ is Christ-centered message. Tandaan natin yan. Una-una sa checklist mo dapat Christ-centered message. Dapat si Jesus lagi. Amen? Ang sentro ng content mo. Kung hindi siya ang focus, para saan pa ang gagawin mo? As a content creator for Christ, it should be and it must be Christ-centered message. Amen? Next letter for the word content is O. Obedient to God's calling. Amen? Hindi ka tinawag para makipagkompetensya sa social media, kundi para sumunod sa calling mo. Bakit ka nga ba nagsimula mag-share ng Word of God in social media? Bakit ka nga nagkaroon ng desire para mag-share ng mga messages in social media? Because this is the desire that God imputed in your heart. Dahil tiki ka, dahil you love social media, because you are good at it. Amen? So, stay in your lane. Amen? Obedient lang ang kailangan mo dito sa purpose ng Diyos para sa'yo. So, next letter is nurturing soul through content. Sa bawat content na gagawin mo, hindi lang Diyos ang habol mo, dapat puso ang tatamaan ng bawat mensahe na binibigay natin o ginagawa nating content sa Facebook. Amen? Lagi tandaan, dapat ito nakapag-nurture ng soul sa makapagbasa, makapanood. Amen? It's okay na magbigay din tayo ng saya minsan, but most of the time dapat isipin natin, ito ba ay makapagpapala sa ibang tao. Amen? The next letter for the word content is T. Truth-filled encouragement. Ang daming ingay sa mundo. Dapat sa paggawa mo ng content mo, ikaw ang magiging boses ng katotohanan. Maging boses ka ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya truth-filled encouragement, it can be inspired people to encourage people through your content. Letter E, evangelizing through media. Social media is a mission field. Tandaan natin yan. Hindi ito basta lang naroon tayo upang gumalaw, upang gumawa ng mga content just to magkaroon tayo ng self-gratification. No. Social media is a mission field mo. Huwag mahiya, ibahagi ang gospel ng may tapang. Amen? Next letter in the word content is N. New life inspiration. That's powerful, amen? Yung kwento mo ng buhay mo, ang patotoo ng buhay mo is powerful yan. I-share mo kung paano gumalaw si Lord sa buhay mo. Or you can invite
your fellow believers, to give them their testimony, to inspire, to encourage people. Amen? Upang magbigay ng inspiration to their. The last letter in the word content is T, transforming hearts by the word. Amen. Hindi lang ito tungkol sa content mo. Ito'y tungkol sa pagbabagong buhay na makakapagbasa, makapagpanood, at makaparinig ng content na gagawin mo. Pero tika, hindi lang basta content ang ginagawa mo, kundi ito ay isang impact and goal na ibinibigay ng Diyos para sa'yo. Amen? So the next word is creator. The first letter in the word creator is committed to God's purpose. Ano ba ang purpose ng Diyos para sa'yo? Why you started sharing the word of God in social media? Amen? Alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Alalahanin mo kung bakit ka nag-start mag-share ng word of God. It's to connect, to reach people for Christ. So, commit yourself to that purpose. Amen? The next letter is relying on the Holy Spirit. And this is very important. Sa paggawa mo ng reels, sa paggawa mo ng content, huwag lang sumabay sa trending topics ng mundo. Amen? Bagkus sumabay sa leading ng banal na espiritu. Amen? Every reels, every content, images, messages, ask the Lord. Lord, nakapagbibigay ba ito ng glorify? Nakapag-glorify ba sa iyo? Nakapagbigay ba ito ng kapurihan sa pangalan mo, yung ipopost ko? O makapag-encourage ba ito before you post the button of na posting? Amen? So the next letter, the word creator is E, elevating God's name. And this is the one and focus as well ng ating ginagawa. Bakit? Why we do content creator? Because we want the Lord's name be well known to the whole world. Yes, God's name already well known, but in the world that we are living right now, everybody is using social media. So, hindi tungkol sa brand mo ang iko-content mo, kundi sa pangalan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? The next letter in the word creator is A, authentic in testimony. Maging totoo ka, kapatid. Mas okay yung raw at honest faith kaysa yung sa peke at perfectong pagkagawa. Amen? So whatever you do in this, making content, be a person that God wanted you to be shine and to reflect the glory of God in social media. Use this opportunity na maging totoo ka sa mga sasabihin mo, maging totoo ka sa gagawin mo. And the next letter is, in the word creator, is T, trusting God's provision. Huwag ma-stress. Yes, kasi may mga, di ba, may mga challenges every week. Kailangan natin mag-gains ng ganitong followers, dapat magkaroon tayo ng ganito, dapat magkaroon ganito. So, trusting God's provision, kapatid. Huwag ma-stress sa likes at followers mo. Si Lord ang bahala sa impact mo. Ang gagawin mo lang is to be in the presence of God while you are doing this. Amen? At ask God ideas. Ask the Holy Spirit and ideas. Because when the Holy Spirit give you one ideas, it will lead you to the viral post. I will make sure with that. Amen? And the next letter in the word creator is O, outpouring hope to others. Gamitin ang boses mo para magbigay ng encouragement at pag-asa sa iba. Marami na nag-comment sa akin, maraming nag-message sa akin lately na they have been encouraged, they have been enlightened by the word of God. So I've been as well as been encouraged to share and to be continue with this world of being a content creator for Christ. And the last but not the least letter in the word creator is R. You need to be reflecting Christ's love to other people. Walang hate, walang division, puro pag-ibig, biyaya at katotohanan ang ibabahagi natin.
Yes, may mga taong magbabas sa'yo. May mga taong magsasabi sa'yo, oh, puro Reels ka na naman. Oh, puro Facebook ka na lang. So what it is in your heart, kapatid, if really that God give that use impression sa'yo na gawin mo ito, gawin mo. Be in God's purpose. Sabi kanina, di ba, meron tayo doon, maging committed ka sa purpose ng Lord sa buhay mo rito. So kaya, content creator for Christ ka. Hindi ka lang basta content creator, but you are a content creator for Christ. Ngayon, ang tanong, anong ilalabas mong content ngayon? Nung malinig mo itong mensahe nito. Dapat ito'y nagbibigay ng glory kay Lord. Nagpapalakas sa iba at naghahatid ng katotohanan sa mga taong makapagbasa, makapanood at makaparinig ng content ng gagawin mo. I end this sharing by the word of God. Tandaan mo, in the book of Colossians chapter 3 verse 17, ito sabi, at anuman ang inyong gawin, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Amen? Keep creating, keep shining, keep making Jesus known to the whole world using the platform of Facebook or social media. May you be, tandaan mo, nawa ay buhusan ka ng biyaya ng Diyos at maging creative ka sa paggawa at paggampan ng paggawa ng content na ito para sa kaluwalhati ng Diyos. Salamat sa nakapanood nito. Pagpalain kayo, nawa, nabigyan ko kayo ng inspiration sa pag-sharing ko nito sa inyo. God bless you all.